Update tayo sa pagsisimula nga po ng COC filing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa kauna-unahang parliamentary elections. Kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, kumusta po yung pagsisimula ng COC filing dyan po sa BARM? Matahimik po at nakakatuwa naman sapagkat sa buong probinsya, iba't ibang probinsya, sa buong Bangsamoro, magmula sa Tawi-Tawi, magmula po sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao South at saka North, may mga nag-file na po ng kanila, naghain ng kanilang certificates of candidacy. At in fact, kanina nasaksihan din natin yung pagpa-file naman ng isang regional political party ng kanilang mga certificates of nomination and acceptance. Ibig sabihin ito ay kinikilala na nila na ang pagsisimula ng ating pong election season dito po sa Bangsamoro sa paghain ng kanilang mga certificates of candidacy. Mm-hmm. Meron po bang projection kung ilan yung bilang ng mga maghahain ng kandidatura? Alam niyo po, hindi naman po ganun kadami, Sir Rafi, kasi dito sa Bangsamoro sapagkat ang magiging halalan po dito ay para lamang fill upan, maghalal doon sa tinatawag na parliamentary district at pagkatapos meron po tayo more or less 7 hanggang 10 na regional political parties na maghahain po ng kanilang mga certificates of nomination and acceptance. Subalit alam niyo kasi minsan sa isang distrito, napakadami nagpa-file ng kanilang candidacy. Kung kaya minsan inaabot ng 10 kahit na ang posisyon na pipilapan ay isa lamang. Mm-hmm. Ano po bang agam-agam ng COMELEC dito sa kauna-unahang BARM election bago itong pag-file ng COC? Siyempre po, ito ay kasabay ng national and local elections at maganda sana kung ang COMELEC ay nakatutok lamang sa isang halalan. Ang agam-agam lang po natin ay yung hindi pa nalalaman ng kabuuan ng Bangsamoro na magkakaroon sila ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Kung kaya kinakailangan paigtingin ng COMELEC ngayong darating na Disyembre hanggang Enero ang aming voters education and information at ipahayag sa kanila 2 balota ang tatanggapin nila sa Rafi sa Mayo at 12 dahil maghahalal sila sa national position at sa local position at separate na balota para sa Bangsamoro position. At the same time, syempre yung peace and order situation ng Bangsamoro lagi nating concern pero tayo po naniniwala sa tulong ng AFP, PNP, masisigurado natin maayos ang magiging kalagayan dito sa Bangsamoro. Ano naman po ang reaksyon nyo sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na tatalakayin nila sa Senado yung panukalang ipagpaliban muna yung parliamentary elections dyan po sa BARM? Sir Rafi, siyempre po yan political decision. Igaralan natin, kami po ay tagapagpatupad lamang ng kung ano yung batas na umiiral sa kasalukuyan patungkol sa halalan. At dahil po sa kasalukuyan ay magkakaroon dapat ng halalan sa Mayo 12 sa Bangsamoro at Mayo 12 sa national and local position, yan po ang paghahanda namin. At kung ano man po ang mangyayari sa mga susunod na araw, kami po ay tatalima. Pero hindi naman po pwedeng ang COMELEC ay aasa doon sa mga balita, kinakailangan magtuloy-tuloy po kami sa aming paghahanda until and unless may pagbabago sa ating umiiral na batas. Ano bang magiging epekto kapag napospone yun pong election dyan po sa BARM? Ang effect po nito, Sir Rafi, may mga ilang settle na mga issue katulad ng ilan ba talaga dapat ang iahalal sa Bangsamoro? 73 ba o 80 sapagkat ang nakalagay sa batas ay 80. Number 2, syempre meron kasing lugar na hindi pa nagiging probinsya hanggang ngayon. Yung 8 municipalities yung tinatawag na special geographical area, 63 barangays dati yun, hanggang ngayon wala silang probinsya. So yan po ang mga implikasyon na kung sakasakali ma-postpone. But at the same time, siyempre umaasa mga kababayan natin na magkakaroon ng halalan dito sa Bangsamoro sa darating na taon. Meron na ba kayo nakikitang epekto sa hindi pagsali ng SULU or pag-exclude ng SULU dito po sa BARM elections dahil hindi sila bumoto pabor sa BARM law? Opo, Sir Rafi, legal issue po yan. May motion for reconsideration pa sa kasalukuyan sa Supreme Court tungkol sa bagay na yan. Number 2, siyempre, ilan ba talaga ang ihahalal? 73 ba o 80? Kasi nakalagay sa batas, 80. Opo. Yung pagkakatanggal po, Sir Rafi, ng sunod, 7 po sila eh. 7 ang representante nila sa parliament and therefore, baka kasi magkaroon ng legal issue. Question kami, bakit 73 lang samantala nakalagay sa batas ay 80? So yan po yung mga ilang bagay na kinakailangan i-settle pa sa kasalukuyan pero ang COMELEC ay magpuproceed sa halalan kahit yan ay 73 or 80 mga membro sapagkat ang mandato namin magkaroon ng halalan sa Bangsamoro. Pero mas mainam po ba na masettle muna yung issue ng SULU bago magkaroon ng eleksyon? Mahirap kong sagutin sa Rafi sapagkat
political issue po yan. Pero ako po bilang isang abogado, dapat talaga masettle sana yung issue na yan bago po tayo maghalalan eh. Kasi para po hindi ma-question kung ano man yung resulta ng eleksyon after 2025 May. Dahil ang iba dyan, pagkalalo na tayo, hindi makukontento kaya questionin. Ay mali ang ginawa ng COMELEC, dapat 80 yan. Dapat kasama yung ganito, dapat didistribute yung 7 ng Sulu sa natitirang munisipyo o probinsya ng Bangsamoro. So yan po yung mga legal issue na I think po kinakailangan masettle bago mag-eleksyon ng Mayo. Yun na nga po, posible yung chain reaction dyan kapag hindi na-settle yan. Mapunta naman po tayo sa national elections. Kumusta na po yung paghahanda ng COMELEC kaugnay po rito? Padating na po yung kabuuan ng makina, Sir Rafi, na mga gagamitin natin sa 2025 elections. Ongoing na rin po yung ating po mga hardware acceptance test na sinasabi. Pina-finalize na po natin na listahan ng botante, Sir Rafi. Nalaman natin meron tayong 68,500,000 na mga botante sa buong Pilipinas. At minadiscover din kami, Sir Rafi, na more or less mga kulang-kulang 1 milyon na mga double or multiple registrants na kinakailangan tanggalin sa listahan ng ating mga botante. Pina-finalist na rin namin yung mga presinto kung saan magboboto ang ating kababayan at yung mga lugar, venue, kung saan gagawin po ang ating halalan. At later on, magkakaroon na po tayo ng roll-out ng lahat sa buong Pilipinas, sa lahat ng machines na gagamitin po natin para po masanay, matuto ang mga kababayan natin sa paggamit ng makina sa darating na halalan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.